na si Jesus Christ ay may kapangyarihan. At lahat ng kapangyarihan na yan ay hindi saganang sa Kanya, kundi yan ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakagamot siya ng mga may sakit, may ketong, nakakapagpakita ng bulag, pilay ay nakapapalakad niya, at mismong patay ay nabubuhay niya, ngunit yan ay dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita ninyo kasi yung talambuhay ni Jesus Christ ay hindi siya kagaya ng ibang mga propeta. Si Jesus Christ lamang ang tanging propeta na hinirang ni Allah na isang propeta na hindi siya umabot sa edad na 40. Nakuha nyo? Lahat ng propeta na ipinapanganak dito sa mundong ito, dumaan sa normal na panganganak. Kaya naman halos lahat sila ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na propeta sa edad na 40. Maliban kay Jesus Christ, kasi nga yung kanyang panganganak o yung pagpapanganak sa kanya ni Virgin Mary, si Maryam, ay hindi rin dumaan sa normal na proseso. Kung hindi ako nagkakamali, ang edad ni Jesus Christ noong siya ay sinasabi nilang napatay na nila si Jesus Christ at naipako na sa krus ay 33 years old. 33. Kaya nga, sinasabi dito mga pantas natin, alam nyo ba na sa paraiso, ito, out of topic to, alam nyo ba na sa paraiso, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang papasok na sa paraiso na isang matanda at wala ring bata. Kaya yung isang matanda, pumasok siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Ya Rasulullah, papasok ba ako sa paraiso?" Matanda. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang papasok na sa paraiso na matanda. Sabi niya. Kaya yung matandang yon, nagtampo siya. Sabi niya, bakit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun? Lumabas siya at nagbukmuk siya doon sa labas. Nakita siya ng isang sahaba. Sabi sa kanya, bakit ka nagmumukmuk? Sabi niya, pumunta ako kay Propeta Muhammad, nagtanong ako kung papasok ba ako sa paraiso. Sabi sa akin, walang papasok na sa paraiso ng matanda. Siyempre, sino ba naman ang hindi malulungkot? Diba? Yung pala, ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na lahat ng taong papasok sa paraiso ay halos lahat sila ay magkakapareho ng edad. Okay? Walang matanda. Kaya good news sa mga matatanda. Good news para sa matatanda sa kabilang buhay, at pag ikaw ay nakapasok sa paraiso, ay ikaw ay hindi katulad ngayon sa edad mo. At sinasabi ng mga scholars natin, anong edad ang meron tayo sa kabilang buhay? Sinasabi nila na ito yung edad ng kalakasan ng isang tao. Yung kalakasan ng isang tao. Ano ba yung edad ng kalakasan ng isang tao? May kasabihan, sabi nila, life begins at 40 ba yun? Sinasabi nila, 40 daw. Pero ang totoo niyan, ang edad natin ay nasa pagitan ng 30, 33, kagaya ng edad ni Jesus Christ nung siya ay naging isang propeta. Nung siya ay, sinabi nila na napatay na nila si Jesus Christ, siya ay isang 33 years old, kung hindi ako nagkakamali. Okay? So si Jesus Christ, bata siyang naging isang propeta, hindi siya umabot doon sa 40, at yung kanyang pagiging propeta ay hindi din ganun katagal. Diba? Kung matatandaan ninyo na ang karamihan ng kanyang mga tagasunod ay hindi naman mga taong mga mayayaman, at hindi rin sila mga makapangyarihang tao. At yun lagi ang palatandaan ng isang tunay na propeta. Ang karamihan ng propeta, kapag isinugo sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga una nilang mga tagasunod ay ang mga mahihirap. Ang mga una nilang mga tagasunod ay yung mga mahihina. Yun ang palatandaan ng isang propeta. Kaya kung ikaw nagdadawa ka at hangad mong magmuslim, doktor, engineer, mga magmumuslim ng ganyan, at hindi nagmuslim yan, huwag kang ang nagmuslim sa'yo, karpintero, ang nagmuslim sa'yo, mga tagawalis dyan sa daan, okay lang, ang propeta nga eh. Ang mga propeta, ang mga unang naniniwala sa kanila, yung mga ganong klase ng tao. Kasi bakit?
'Di ba? Walang ano sa kanila eh. Kontento sila sa buhay nila eh. Yung mga mayayaman kasi sobrang talino na nila, sobrang kapangyarihan na nila. So usually it takes time para sila ay maniwala at pumasok sa Islam. So balik tayo. So 33 years. Nung nagkaroon siya ng mga kapangyarihan na sinasabi nila na si Jesus Christ ay nakapaghimala, kaya sinasabi nilang si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Actually, lahat ng yan ay puro galing kay Allah subhanahu wa ta'ala at walang saganang sa Kanya. Sabi dito sa surat Al-Imran, verse 52, at nang maramdaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, ito na yung tinutukoy niya, yung kanyang mga tagasunod. Di ba ang Propeta Muhammad may pangalan ang kanyang mga tagasunod? Anong pangalan? Yung mga ano niya, tagasunod niya nung kanyang kapanahunan. Anong pangalan? Ha? Mga sahaba. Si Jesus Christ, meron siyang mga tagasunod. Mga disipulo naman. Anong tawag sa kanila? Ha? Mga hawariyun. Oo, mga hawariyun naman. Hindi sila mga sahaba. Ang tawag sa kanila, mga hawariyun. May nasisense at manararamdaman si Jesus Christ sa mga hawariyun, mga disipulo niya, na iba sa kanila ay mukhang hindi na naniniwala at nananampalataya. Kaya sabi niya dito, sabi niya sa Quran, at nang maramdaman, mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, sino baga ang aking makakatulong o makakasama tungo sa landas ni Allah? Sinabi ng disipulo, kami ang mga katulong, tagapagtangkilik ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah, at ikaw, Jesus, Isa, ay magiging saksi o testigo na kami ay mga Muslim. Fa in tawallaw faqulu shhadu bi anna muslimin. Ito yung sinasabi dito. Actually, yung mga nagtanggol kay Jesus Christ, yung mga naniwala talaga sa Kanya sa final hour niya dito sa mundong ito. Napanood niyo yung Passion of Christ? O hindi? Ang Passion of Christ, ito yung, kung hindi ako nagkakamali, mga iilang oras ito. 12 hours or 42 hours o 48 hours ng last life dito ni Jesus Christ. Kwento ito, yung last supper, kwento ni Jesus Christ, yung kanyang mga pinakahuling oras dito sa mundo. Alam niyo ba yun? Napanood niyo? Hindi niyo napanood? Maganda, marami kayo matututunan dun sa Passion of Christ. So, ang tawag sa kanyang mga malalapit na mga disipulo ay Ansar, Ansarullah. Wa qala al-hawariyuna nahnu Ansarullah. Sila yung mga naniwala at hindi bumitaw kay Isa alayhi salatu wassalam. Kapag hindi sila naniwala, sabi ng mga hawariyun, faqulu shahadu bi anna muslimun. Sinasabi ng na kapag sila ay kami ay sumasampalataya kay Allah at ikaw, Jesus, ay magiging saksi na kami ay mga Muslim. So ito yon. Sabi ni Jesus Christ, at ang sabi ni Masih, Kristo, ay nagsabi, O angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah na aking Panginoon at inyong Panginoon. Kita ninyo yan kung anong sinasabi ni Allah sa suratul Maidah, sa surat Maidah. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? At nung sinabi ni Masih, Isa ibn Maryam, O angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah na aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanang ang sino mang magtambal. Ito ito palagi ko sinasabi sa inyo. Sinabi ni Jesus Christ, katotohanang sino man ang magtambal kay Allah ay tunay na ipagkakait sa kanya ni Allah ang paraiso, at ang apoy ng impyerno ang kanyang magiging tirahan, at ang mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan sila ay walang magiging tagapagtangkilik. Kaya lagi kong pinapaalala sa inyo lagi, hindi ba? Wag na wag kayong sasamba bukod kay Allah. Na yung
paniniwala nila ngayon na may anak si Allah ay isang uri ng shirk. Mismong si Jesus Christ nagsasabi dito, "O angkan ng Israel, huwag kayong magtambal kay Allah, sapagkat kapag kayo ay nagtambal kay Allah at namatay kayo dyan, ay wala kayong patutunguhan kundi impyerno at hindi kayo makakapasok sa paraiso." Sino nagsasabi? Si Jesus Christ, si Isa ibn Maryam sa Quran. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Quran, may tinatawag na Surah Al-Ma'idah. Surah, ito ay chapter, kung hindi yung nagkakamali, chapter 5. Ang Surat Ma'idah ay chapter 5. Suratul Ma'idah. Ang ibig sabihin ng Ma'idah ay yung table, mesa ng pagkain. Ito kasing mga Banu Israel, hindi talaga sila kontento. Pag may nakita sila, sabihin nila, gusto namin ng ganun. Pwede bang magpababa ka rin ng ganun, mga pagkain? Nakalagay dito sa Surah Al-Ma'idah 112 hanggang 115. Ito ang sinasabi. Alalahanin ng ang mga disipulo ay nagsabi, ang tinutukoy dito yung mga hawariyun, "O Jesus na anak ni Maria, makakaya ba ng iyong Panginoon?" Sinasabi nila, kaya ba ng iyong Panginoon? Tingnan mo kung paano sila makipag-usap sa kanilang propeta. "O Jesus na anak ni Maria, makakaya ba ng iyong Panginoon na magbababa sa amin ng isang mesa?" Ang tawag dito yung mesang punong-puno ng pagkain mula sa kalangitan. Sabi ng mga hawariyun, kaya ba ng Panginoon mo na magpababa sila ng gusto naming pagkain na ganito eh. Pwede nang magpababa ang Diyos mo ng mesa na punong-puno ng pagkain? Sinabi ni Isa, katakutan ninyo si Allah kung kayo ay tunay na nananampalataya. Sila ay nagsabi, gusto naming kumain dito at bigyan kapanatagan ang aming mga puso, at upang aming malaman na ang katiyakan na ikaw ay nagsasabi sa amin ng katotohanan at kami ay magiging kabilang sa mga saksi na ito ay isang tanda mula kay Allah. Sinabi ni Jesus, anak ni Maria, "O Allah, aming Panginoon, ipadala mo sa amin ang isang dulang." Ang tawag nila ito yung dulang, translation siguro iba. May mga pagkain, mesa na punong-puno ng pagkain mula sa langit upang maging isang pagdiriwang para sa mga nauna at mga nahuli sa amin at isang tanda mula sa iyo, at bigyan mo kami ng panustos sapagkat ikaw ang pinakamainam sa mga tagapanustos. Sinabi ni Allah, ako ay magpapadala sa inyo, tatapat sino man sa inyo ang makaraan nito ay bumalik sa kawalan ng pananampalataya, siya ay aking parurusahan ng aking kaparusahan na hindi ko pa ipinarusa sa isa man sa mga nilalang. Ito yung hamon kasi ng mga hawariyun. Sabi nila kay Isa, pwede bang i-request mo sa iyong Panginoon na magpababa ng mesa na punong-puno ng pagkain? Gusto namin ng ganito, ganyan. Gusto namin ipababa yan galing sa kalangitan. Si Isa, kasi hinahamon siya eh. Sinabi niya kay Allah, Ya Allah, itong mga taong ito ay binibigyan ako ng isang pagsubok na kung saan ito ay magiging basihan nila sa paniniwala sa akin, sa patuloy na paniniwala sa akin o hindi. Kaya Allah, tugunin mo yung panalangin. Kaya si Allah nagsabi na magbibigay siya ng palatandaan na yan, na magpapadala siya dito sa mundong ito, na makikita ng mga taong yan na ang isang buong mesa na punong-puno ng iba't ibang uri ng pagkain ay bababa mula sa kalangitan. Hindi ito nababanggit sa hindi ito nababanggit sa ibang mga kasulatan. Meron sa kanila yung picture ni Michelangelo, yung round table, yung Last Supper na sinasabi nila. Sa Islam, merong tinatawag na mesa
na punong-puno ng mga pagkain na nanggaling sa kalangitan. Sabi ni Allah, magpapadala ako ng hinihiling nila, ngunit kapag bumaba ito at tumalikod pa rin sila, ay pabababaan ko sila ng parusang hindi ko pa ibinigay sa mga naunang tao. Yun ang kondisyon. Okay ba sa inyo? Pero sadya talagang ang mga Hudyo, ang mga Banu Israel, ay matitigas ang puso at matitigas ang ulo. Nakita nila sa kanilang mga mata na bumababa ang mesa na punong-puno ng pagkain, na lahat ng request nila, at bumaba ito at nakita ng kanilang mga mata. Ngunit pagkatapos nito, naniwala sila? Hindi pa rin. Yun ang problema sa kanila. Kagaya ng hamon nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong hamon nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano yung hamon nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang hamon din sila. Sabi nila, sige nga o Muhammad, kung totoong nagsasabi ka ng katotohanan, ha? Kaya mo ba nabiyakin ang buwan? Matinding panghahamon yun. Kagaya din kay Isa. Ikaw Muhammad, kaya mo bang biyakin ang buwan? Ano sa tingin ninyo? Ha? Kaya sabi ni Propeta Muhammad, Ya Allah, ibigay mo po sa akin ang aking kahilingan, sapagkat ito ay hamon ng mga hindi mananampalataya. At ito ay ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Nakita ng mga taong yun na naghamon kay Propeta Muhammad na ang buwan ay literal na nabiyak sa gitna. Nandito sa kanan yung isang kabiyak at nasa sa kaliwa yung kabiyak. Nakita ng kanilang mga dalawang mata. Di ba? At ibinalik. At maraming nakasaksi mula sa iba't ibang panig ng mundo na once upon a time, nabiyak ang buwan. Sa kasaysayan ng mundong ito, nabiyak ang buwan. Kaya sa history natin, sa mga scientists ngayon, may mga pag-aaral sila na sinasabi nila na ang buwan ay parang may bitak sa gitna, na palatandaan na parang nabiyak ito una at ibinalik lang. Nakikita nyo ba yung pag nabiyak yung baso? Kahit pilitin mo pang mapagdugtong, mababalik ba siya sa original? Hindi, di ba? Mabubuo mo yan, pero may lamat yan. Kahit nakita nilang nabiyak yung buwan, naniwala sila kay Propeta Muhammad? Hindi pa rin. Yun ang sinasabi natin. Kaya itong mga taong to, kaya ng mga bashers natin, kahit mapatunayan natin kung ano yung mga gusto nilang itanong sa atin, bakit? Kapag napatunayan ko, magmumuslim ka? Hindi rin naman. Di ba? Ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay darating sa iyo. Ayaw mo man o sa hindi. Di ba? Pero yun nga lang, kapag ang iyong puso ay nakataob, gagaya ng baso, kahit buhusan pa ng isang drum ng tubig, may papasok ba dyan? Kahit isang patak, walang papasok. Bakit? Nakataob yung puso mo. Kaya hinihiling ko sa mga nanonood ngayon na hindi Muslim, buksan po ninyo ang puso ninyo at alamin po ninyo na hindi po Diyos si Jesus Christ. Ang katotohanan sa Kanya, siya ay sugo ni Allah, anak ni Maria, propeta at hindi Diyos. At lalong hindi anak ng Diyos, sapagkat walang anak ang Diyos. So, nakuha niyo yun? Yung Maida, yung mesang punong-puno ng pagkain, hamon sa kanila. Hamon sa kanya ng mga tao. Pero nung ibinigay ni Allah ang kapangyarihan yun na bumaba yun, naniwala sila? Hindi. Hindi pa rin sila naniwala. Nasabi ko na sa inyo kanina na sinabi ni Propeta Muhammad mismo na mayroong darating na isang propeta na ang pangalan ng propeta na yun ay si Ahmad. Sinabi ko na rin sa inyo kanina, kaya maraming mga Hudyo, bago pa dumating si Propeta Muhammad, lumikas na sila mula sa lugar nila sa Jerusalem, sa Palestine, yung pinag-aagawan nila ngayon dyan, pumunta sila sa Madina at nag-abang sila doon kasi nandun yung mga palatandaan sa lugar na kung saan lalabas yung huling propeta. Ang problema, nung lumabas yun at nakita nilang Arabo, sabi nila, hindi ito kagaya natin at hindi ito para sa atin. Kaya kahit na alam nilang propeta si Propeta Muhammad,
Mas mabuti pang maniwala na lang kami dati sa paniniwala namin kaysa maniwala kami dyan na hindi naman namin kalahi. Yun ang problema, di ba? Yun ang problema. Hindi nila kalahi, hindi sila naniniwala. Sabi dito ni Isa, lagi pag binabanggit sa Quran si Isa mismo, sa bibig ni Isa, ni Jesus Christ, nanggaling sa bibig niya. Sa Suratun Nisa, at sa kanilang pagsasabi na may unan, pinatay namin ang Masih na si Isa, anak ni Maria, ang sugo ni Allah. Datapwat hindi nila siya napatay at hindi nila siya naipako sa krus, subalit hinalintulad sa kanilang pag-aakala na si Jesus yung kanilang naipako. At katotohanan silang mga hindi nagkakasundo rito ay puspos ng pag-aalinlangan, wala silang kaalaman hinggil dito kundi itay. Naipako si Kristo sa krus o hindi? Hindi naipako. Bakit? Muslim tayo eh. Pero pag hindi ka Muslim at ikaw ay naniniwala ng ang kaligtasan mo ay nakasalalay sa pagkapako ni Kristo sa krus, sasabihin mong siya ay napako sa krus. Ang katotohanan sa mga haka-haka nila tungkol sa pagkapako ni Kristo ni Kristo sa krus ay ganito. Si Allah subhanahu wa ta'ala nung huhulihin na siya ng mga, sino bang humuli sa kanya? Mga Paraseyo, mga Hudyo. Nung huhulihin na siya ay ginawan siya ng kahalintulad at kamukha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung nahuli nila at yung sinasabi nilang napako sa krus at napatay nila ay kamukha ni Jesus Christ lang yun. Ngunit hindi talaga yun si Jesus Christ. Yun ang sinasabi dito ni Allah. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Tunay na hindi nila napatay, hindi nila napako sa krus si Jesus Christ. At ito'y pinagmukhang si Jesus Christ lang na nahuli nila. Nasaan siya? Bal rafa'ahu Allah. Iniangat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan. At ang sabi ng mga scholars natin, iniangat siya ni Allah sa kalangitan, ruhan wa jasadan. Iniangat si Jesus Christ sa kalangitan ng kaluluwa at katawan. Kaya si Jesus Christ, kung tatanungin ko kayo, nasaan si Jesus Christ ngayon? Buhay o patay si Jesus Christ? Buhay. Nasaan siya? Sabi ni Allah, bal rafa'ahu Allahu ilay. At si Allah ay iniangat siya sa kanya, sa kalangitan. So si Jesus Christ pala ay buhay. Yes, sa ating mga Muslim, buhay si Jesus Christ. Nasaan siya? Si Propeta Muhammad, nung siya ay naglakbay sa Makkah, papuntang Jerusalem, at mula Jerusalem sa Masjidul Aqsa, umakyat siya sa kalangitan. Nakita niya si Jesus Christ at nakasalubong niya, nakausap niya si Jesus Christ sa seventh heaven. Ikailan? Ikalawang langit. Sa unang langit nakita ni Jesus ni Propeta Muhammad si Adan, yung ating tatay. Sa pangalawang langit ay nakita ni Propeta Muhammad si Isa alayhi salam, buhay kapatid sa pananampalatayang Islam. Buhay. Isipin niyo 'yon. So ano pala yung kanilang dinadasalan na nakadipa sa krus yun? Hindi pala si Jesus Christ yun, hindi po si Jesus Christ yun. Gawa-gawa lang nila yun. Totoo yun, kasi buhay si Jesus Christ. At yun ang tunay na pangyayari sa... Kasi bakit? Isipin nyo, hindi pa babayaan ni Allah yung kanyang propeta. Propeta yan eh. Ikaw, mahal mo, halimbawa yung anak mo, pababayaan mo ba yung anak mo? Gulpihin? Hindi. Propeta mo yan, sinugo mo yan dyan, protektado mo yan. Pababayaan mo bang lapastanganin yan ng mga tao? Gaya ng ginawa nila sa Passion of Christ. Kung makikita nyo yung paano pinarusahan si Jesus Christ sa Passion of Christ, mangingilabot kayo eh. Oh? Bakit? Pinagpasan ng napakalaking cross. Kinurunahan ng tinik. At yung ipinapalo nila, hindi latigo, yung may mga patusok-tusok. Oh.
Tapos bawat daan niya dyan, dinuduraan nila, binabato, minumura. Papayag ba ang Diyos na ganunin ang kanyang propeta? Hindi siya papayag na ganunin ang kanyang propeta. Kahit si Propeta Muhammad, alam niyo kung ilang beses siyang iniligtas ni Allah subhanahu. Sapagkat mga propeta yan. Nakuha niyo yun? Kaya si Jesus Christ ay nasa pangalawang langit at babalik dito sa takdang panahon. Kaya kung magdidiwang kayo sa kapanganakan ni Jesus Christ, di ba? Sandali, hindi pa siya patay. Ha? Hindi pa patay si Jesus Christ. Kahit ba naman ang mga Kristiyano, naniniwala sila na mayroong tinatawag na the second coming of Christ. Oh, mayroong ganon. The second coming of Christ, naniniwala silang babalik si Kristo. Ang problema lang nila, nauna tayo sa paniniwala na babalik si Jesus Christ at merong nakalagay sa Quran na babalik si Jesus Christ. Si Allah ay nagsabi sa Quran na nakalagay doon sa Suratun Nisa, datapwat itinaas siya, si Jesus ni Allah, patungo sa Kanya. At si Allah ang ganap na makapangyarihan, ang higit na may karunungan. Sa kalagay dito sa Surat Al-Imran, alalahanin si Allah ay nagsabi, O Jesus, katotohanan ikaw ay aking kukunin at itataas patungo sa akin. Sipin niyo yan? Si Allah ang nagsasabi dito sa Quran. Alalahanin nang si Allah ay nagsabi, O Jesus, katotohanan ikaw ay aking kukunin at itataas patungo sa akin at ikaw ay dadalisayin ko mula sa kanilang maling paratang at kasinungalingan ng mga hindi mananampalataya at aking gagawing nakahihigit yaong mga sumusunod sa iyo kaysa sa mga hindi nananampalataya hanggang sa araw na muling pagkabuhay. Pagkatapos kayo ay magbabalik sa akin at ako ay hahatol sa pagitan ninyo sa anumang dati ninyong pinagkatalon-talunan o hindi pinagkakasunduan. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa isang salaysay ng hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Hudyo, katotohanang si Jesus ay hindi namatay at katotohanang siya ay babalik sa inyo bago dumating ang araw ng muling pagkabuhay. Si Propeta Muhammad mismo nagsasabi sa mga Hudyo nung buhay pa siya, sabi niya sa mga Hudyo, katotohanang hindi niyo napatay si Jesus Christ, katotohanan na babalik si Jesus Christ sa inyo upang husgahan kayo. O, sino bang hindi maniniwala kay Jesus Christ na hindi siya anak, hindi siya Diyos? Diyos siya. Samantalang napakalinaw ng mga talata sa Quran at sinabi ni Propeta Muhammad na siya ay isang propeta lamang, tao lamang na sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakainam ang banal na Quran sapagkat nasasaad dito ang tunay na pangyayari tungkol kay Jesus upang malaman ng mga tao ang katotohanan at maituwid ang kanilang mga paniniwala. Ang Quran ang nagbibigay ng final judgment sa kanilang pinagtatalon-talunan. Alam nyo ganito, sa araw ng paghuhukom, may mga nagsasabi sa akin yung mga lobat na. May mga nagsasabi sa akin, tanggalin mo na lang. Maganda naman ang sound eh. May nagsasabi sa akin na magkita na lang tayo sa kabilang buhay. Sabi sa akin. Nag-post ako ng isang post eh. Sabi sa akin, kayo mga Muslim, pakialamero kayo, magkita na lang tayo sa kabilang buhay. Itong sabi ni Allah. Pakinggan ninyo. Sabi dito, alam nyo bang sa araw ng paghukom, pagdating ng araw ng paghukom, tatanungin ni Allah si Jesus, si Isa? Ano yung tanong niya? Si Jesus Christ tatanungin ni Allah ng ganito. Sa Suratul Maida 116 hanggang 118. At alalahanin ng si Allah ay magsasabi sa araw ng muling pagkabuhay, O Jesus na anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa mga tao na ituring ninyo akong dalawang Diyos bukod kay Allah? Tatanungin sila ni Allah. Sasabihin sa kanila ni Allah, sasabihin sa kanya ni Allah, Ya Isa, aanta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahayni min duni? Ikaw ba nagsabi, Jesus, ikaw ba nagsabi at nang ina mo si Mary na sambahin kayo bukod sa akin? Ito'y tagpo sa kabilang buhay.
Ano sasabihin ni Jesus Christ? Tinanong siya, kayo bang nagsabing sambahin ako? Sambahin kayo sa kalupaan? Ano sasabihin ni Jesus Christ? Sasabihin niya, kaluwalhatian sa iyo, O Allah. Hindi mangyayari sa akin na sabihin ang anumang bagay na wala sa akin ang karapatan. Paano yung sasabihin kung wala siyang karapatang sabihin siya isambahin? Kung aking sinabi ang gayong mga bagay katotohanan, ito ay iyong nababatid. In kuntu qultuhu faqad alim. Tunay na kapag sinabi ko yon, alam mo naman kung ako nagsabi nun. Alam mo kung ano ang nasa aking kalooban at hindi ko alam ang nasa sa iyong kalooban. Katotohanang ikaw ang ganap na nakakaalam ng lahat ng mga nakalingid. Wala akong sinabi sa kanila. Ito, papakinggan ninyo. Wala akong sinabi sa kanila maliban na lamang sa kung ano ang iyong ipinag-utos sa akin na sabihin. Sambahin ninyo si Allah. Ito yung kanyang sinabi sa mga tao. Take note. Wala siyang sinabi na sambahin siya. Anong sinabi niya? Ito, sabi niya. Ang sabi, wala akong ibang sinabi kundi ang iyong pinag-utos na sabihin. Ano yung sinabing pinag-utos niya na sabihin niya? Nasambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Ani abudullaha Rabbi wa Rabbukum. Sambahin ninyo si Allah, ang Panginoon ko at Panginoon ninyo. Sino nagsasabi nito? Si Jesus Christ. Tinatanong siya ni Allah sa kabilang buhay, ikaw ba Isa, ang nagsabi sa kanilang sambahin ka at yung nanay mo? Sabi ni Isa, hindi. Alam mo yan, ya Allah, kung sinabi ko man yan, sapagkat walang nakalingid sa'yo. Diba? Wala akong sinabi sa kanila, maliban na lamang kung ano yung pinasabi mo, gusto mong ipasabi ko sa kanila. Ano yun? Nasambahin ka. Tapos darating yung tao ngayon, sasabihin, sinabi ni Jesus Christ, sambahin siya. Diba? Di ba napakalaking pagpapasinungaling sa karangalan ni Jesus Christ yun, bilang isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay isang saksi sa kanila habang ako ay nasa kanilang lipon. Datapwat ng ako ay iyong kunin at itinaas, ako ay ikaw ang tagapagmasid sa kanila. At ikaw ang saksi sa bawat bagay kung sila ay iyong mga raong ay iyong parurusahan. Sila ay iyong mga alipin at kung sila ay iyong patatawarin, katotohanan ikaw ay tanging ikaw lamang ang ganap na makapangyarihan, ang ganap na may karunungan. Yun ang ibig kong sabihin. Ngayon, tagpo yun sa kabilang buhay. Si Jesus Christ, nasaan ngayon si Jesus Christ? Buhay. At mayroong isang tagpo sa kabanata ng buhay ni Jesus Christ na siya ay babalik. Si Jesus ay muling babalik dito sa mundong ito. Kung ang mga Kristiyano ay naniniwala na muling pagbabalik ni Jesus, ganun din naman tayong mga Muslim, sapagkat kabilang sa paniniwala sa Islam na hindi magaganap ang katapusan ng mundo, ang wakas ng mundo hanggat hindi bumabalik si Jesus Christ. Hindi magugunaw ang mundo at hindi matatapos ang mundo hanggat hindi bumabalik si Jesus Christ. Alam niyo ba kung saan babalik si Jesus Christ? Alam niyo ba kung saan siya babalik? Alam natin nasa kalangitan siya sa pangalawang langit ngayon. Pero saan siya bababa? Ha? Ano nakalagay? Ha? Babalik si Jesus Christ, ayon sa isang narration, bababa siya sa isang lugar na ang pangalan ay Damascus. Sa isang puting masjid sa Damascus. Alam niyo saan yung Damascus? Nasa Syria, yung magulong lugar ngayon. Kasi isa yan sa mga palatandaan na maging magulo talaga yung lugar na yan. Bababa siya, ayon sa isang narration, mula sa kalangitan, na siya ay tangan-tangan ng dalawang anghel. Tangan-tangan ng dalawang anghel. Hahawakan ng kanyang dalawang kamay at tangan-tangan siya at bababa siya mula sa kalangitan. At sa araw na yon ay
matataon na ang mga Muslim ay pinamumunuan na ng pinuno ng mga Muslim sa araw na yon. Sino yon? Sino yung magiging pinuno ng mga Muslim na siya yung mag-unified sa mga Muslim? Si Imam Mahdi. Si Imam Mahdi, ito yung imam na sinabi ni Propeta Muhammad na darating pagkatapos niya na mag-unified sa mga Muslim, na ang pangalan nito ay kapangalan niya. Ano pangalan ng propeta? Muhammad bin Abdullah. Kapangalan ni Propeta Muhammad, yung imam na to, yung leader na to, yung general na to, na magiging leader ng mga Muslim. At katribo niya mula sa tribo ng Quraysh. Yun ang magiging leader sa lahat na yun. Mananalo ang mga Muslim. In short, magkakaroon ng malaking digmaan sa pagitan lamang ng mga hindi Muslim at mga Muslim. At mananalo ang mga Muslim. At darating, tamang-tama, Fajr, ang mga Muslim ay magsasala. Ang mga Muslim ay magsasala at makikita nila sa kanilang mga mata, sa harapan nila, na bababa si Isa, si Jesus Christ, na tangan-tangan ng dalawang anghel. At makikita ng mga tao at walang taong hindi makakakilala sa Kanya. Makikilala siya. Pagbaba niya, mag-iikama na. Kung may propetang darating dito at magsasala, sino ang pag-iimamin ninyo? Propeta. Si Mahdi pa ba? Diba? Halimbawa, pag may dumating sa atin dito, galing sa Makkah, imam ng Makkatul Mukarramah. Imam siya ng Makkah, dumating dito. Sino pag-imamin nyo? Si Abu Zaina o yun? Siyempre, hindi si Abu Zaina. Kasi bakit? Mas karapat dapat na mag-imam yun, di ba? Maliban na lamang kung hindi natin siya bigyan ng karapatan, huwag kang mag-imam kasi taga dito kami, pwede. Di ba? Pero out of respect, imam ng Makkah yan. Diba? Out of respect, kahit ikaw yung leader noon, si Mahdi, nakita mo si Isa yan, propeta ng Diyos, bumaba, magsasala tayo, sinong gagawin mong imam? Siyempre siya, sasabihin sa kanya ni Imam Mahdi, kasi makikilala siya eh, ikaw nang mag-imam. Bakit? Eh siyempre, propeta ka eh. Alangan naman akong mag-imam, di ba? Pero anong sasabihin ni Isa alayhi salam? Mag-iimam ba siya? Sasabihin niya, hindi. Ikaw na yung mag-imam. At siya ay lilinya doon sa linya ng mga tao. At sasabihin niya, hindi ako para dyan. Sapagkat hindi ako naparito upang magdala ng bagong katuruan. Naparito ako upang kumpletuhin at sundin ang batas ni Muhammad ng Islam. Nakuha yun? Naparito ako, wala akong ibang susundin kundi ang batas ng Islam. Nakuha niyo yun? Kaya nakalagay sa Quran ganito. Sa Suratun Nisa, verse 159. Pakinggan yung mabuti ito para sa mga hindi pa Muslim. At walang sino man sa mga angkan ng kasulatan. Sino yung angkan ng kasulatan? Mga Hudyo at Kristiyano. At walang sino man sa mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, kundi maniniwala sa Kanya, kay Jesus na anak ni Maria, bilang isang sugo. So ibig sabihin, may chance pa pala. Sa pagdating ni Jesus Christ, walang sino man mula sa angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, maliban maniniwala sa Kanya. At ang paniniwala na siya ay isang sugo. Bilang anak ng Diyos? Sabi ni Allah, hindi. Bilang isang sugo ni Allah.
So paano ngayon yung mga Kristiyano ngayon na nanonood sa atin? Aantayin nyo pa ba na dumating si Jesus Christ at sasabihin sa inyo, bakit kayo naniniwala sa akin? Samantalang sinabihan na kayo na ang Islam ang tamang relihiyon, ang Islam ang dapat nyong sundin sapagkat babalik ako at wala akong ibang dala kundi ang Islam din at ako ay susunod sa katuruan ng Islam. Walang hindi maniniwala sa kanya. Ulitin kong muli. At walang sinuman sa mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, kundi maniniwala sa Kanya, kay Jesus na anak ni Maria, bilang isang sugo ni Allah, bago dumating ang pagkabuhay ng muli. Siya, bago dumating ang kamatayan. Yun dali ha, ulitin ko. Kundi maniniwala sa Kanya, kay Jesus Christ bilang isang sugo bago dumating ang kanyang kamatayan. Ito, post tayo dito. Sabi, bago dumating ang kanyang kamatayan. Bakit bumalik si Jesus Christ dito sa mundo? Alam niyo ba kung bakit? Kasi para maisakatuparan niya ang pagiging tao niya. Kasi hindi pa siya namatay. Nakalagay dito sa Quran, walang tao na madadatnan niya pagbabalik niya maliban maniniwala sa kanya bago siya mamatay. So kinukonklud dito ng Quran na si Jesus Christ pagbalik niya rito ay mamamatay. Kasi kung hindi siya mamamatay, matutulad siya sa mga iba. Matutulad siya sa mga nilikha ni Allah na wala pang kamatayan. Di ba? Lahat naman tayo, lahat naman ng may buhay mamamatay. Babalik siya. Ito. At sa araw ng muling pagkabuhay, siya, si Jesus, magiging saksi laban sa kanila. Ito yung sinasabi ko sa kanila, mga hindi pa mga Muslim. Pag dumating si Jesus Christ sa araw na yaon, at sasabihin niyang, di ba, siya ay isang Muslim. At sa kabilang buhay, gagawin siyang testigo ni Allah. Ano sasabihin ng mga hindi mananampalataya? Titistigo si Jesus Christ laban sa kanila. Di ba? Kaya hindi pa huli ang lahat habang buhay pa tayo at hindi pa dumarating si Jesus Christ. Magbalik loob po tayo, magmuslim po tayo para sa ating kaligtasan. Yun po yung pinaka punot dulo nun. Pagdating ni Jesus Christ dito, ito yung sinasabi ko lagi, meron siyang mga tatrabahuin dito. Bakit bumalik si Jesus Christ? Hindi naman siya bumalik para lang dito. May mga misyon siya. Unang misyon niya, bumalik si Jesus Christ dito sa mundong ito. Una, dahil walang makakapatay sa Antichrist o yung Masih at Dajjal maliban sa kanya. Ang tanging taong makakapatay sa Antichrist sa panahon na yon na darating at magpapakilalang Diyos at fifitahin niya ang lahat ng karamihan ng tao at maniniwala sa Kanya, walang makakapatay sa Kanya maliban kay Jesus Christ. Yun ang una niyang gagawin. Pangalawang gagawin ni Jesus Christ, pag bumalik siya rito, ay sisirain niya ang lahat ng cross. Ito laging tinatanong, bakit cross ang sisirain? Bakit cross ang sisirain? Ang sagot, simple lang. Siguro kasi ang karamihan ng tao naniniwala na siya yung naipako sa krus at naniniwala sa krus at sumasamba sa krus. Hindi ba? Kaya pagdating niya rito, pangalawang gagawin niya, sisirain niya ang lahat ng krus. At pangatlo, babalik si Jesus Christ kasi papatayin niya ang lahat ng baboy. Ang tanong na naman, bakit baboy? Kasi kayo ang hilig nyo kasi kumain sa baboy. Hindi ba? Papatayin yung baboy. At pang-apat, babalik si Jesus Christ at tatanggalin niya yung jizya. Alam niyo yung jizya? Ano yung jizya? Sino nakakalam sa jizya? Bibigyan ko ng Quran pag may nakasagot. Ano yung jizya? Ano ang katuruang jizya sa Islam? Ano yung, pag sinabing jizya, ano yun? Ano yung sabihin nun? Wala nakakalam. Bigyan nyo lang ako ng regalo kasi ako na lang sasagot din sa tanong ko. Ang jizya sa Islam is ganito.
Kapag ang mga Muslim ay nagkaroon ng digmaan at yung lugar na yan ay nasakop nila. Halimbawa, nagkaroon ng digmaan, nasakop nila yung lugar na yan. Ngayon, yung mga tao dyan na mga hindi Muslim ay papipiliin nila. Una, dadawahan muna. Dadawahan. Pag nadawahan, sasabihin sa kanila, mag-Muslim kayo. Kung magmumuslim kayo, walang mangyayari sa inyo. Kapatid namin kayo sa Islam, wala. As in, wala. Kasi kapatid na namin kayo. Iiwanan namin kayo. Hindi na namin kayo sasakupin. Kasi Muslim na kayo. Dadawahan sila. Pag hindi sila nakuha sa da'wa, sabi nila, hindi kami papasok sa Islam. Ha? Ang pangalawang ipapapili sa kanila, yung jizya. Ano yung jizya? Yung jizya is, okay lang, sige, hindi kayo magmumuslim, pero magbabayad kayo ng protection money. Hindi ito tax, protection money. Hindi kayo magmumuslim, pero bilang kami ang may kapangyarihan sa inyo ngayon, total, hindi kayo magmumuslim, nasakop na namin kayo. Hindi kayo magmumuslim, okay lang, pero magbibigay kayo ng protection money. Yung protection money ito, hindi ito tax, kundi protection ito na anumang kaguluhan, anumang pananakop o anumang bagay na manggagaling sa labas, ang mga Muslim dapat ang magtatanggol sa kanila. Protection money nila yon. Kapag ang mga Muslim hindi nila magampanang ipagtanggol yon, dapat ibalik nila yung jizya na yon. Kasi hindi yung tax, protection money yon. Magbibigay lang kayo nun kasi hindi kayo magmumuslim at kami magtatrabaho kaming ipagtatanggol namin kayo. Kaya magbibigay kayo ng jizya. Yun yung jizya. Naintindihan nyo? Kung hindi sila magmumuslim, nadawahan, hindi rin sila magbibigay ng jizya, that's the final choice na didigmain sila. Nakon yun? Ang final choice na digmain sila, hindi yung pagdating mo sa isang lugar, didigmain mo agad. Hindi. Ang Propeta Muhammad, ang ginagawa niya, dinadawahan. Pag nadawahan at nag-Muslim, okay, walang problema. Pag hindi, magbigay ka ng jizya. Pag hindi ka nagbigay ng jizya, dito tayo. Gera tayo. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi hindi naman tayo, ang mga Muslim, hindi nananakop ng isang lugar, hindi para magparami o bumatay ng tao o mangamkam ng kayamanan. Ang Islam ay liberator. Nagli-liberate siya mula sa pagsamba sa mga ribulto para sambahin si Allah. Ibig sabihin nun. Pag pumasok ang Islam dyan, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ang Islam kaya pumapasok sa isang lugar kasi nililiberate nila ang mga tao mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan patungo sa pagsamba sa tunay na Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi tayo nananakop, hindi tayo pupunta sa isang lugar kundi para mangamkam ng kalupaan ng kayamanan. Kaya makikita ninyo, mayroon ba tayong mga sinakop na bansa ngayon, mga Muslim? Puro naman mga bansang Muslim ang kanilang sinasakop, hindi ba? Iraq, Libya, Syria. Pero may nakita kayong Kristiyanong lugar na sinakop natin? Wala. Kasi ang tunay na layunin para tayo ay manakop, para i-liberate sila. So, balik tayo sa jizya. Pagdating ni Jesus Christ, pang-apat yung sinabi ko sa inyo, tatanggalin niya yung jizya. So, anong ibig sabihin nun? Ha? Ano ibig sabihin pag tinanggal niya yung jizya? Ang ibig sabihin nun, kapag magkakaroon ng digmaan sa kapanahunan niya, dadawahan sila. At dadawahan sila. Pag hindi sila nag-Muslim, hindi na sila papipiliin. Dalawa na lang ang choice ngayon. Dati tatlo. Dawahan, mag-Muslim, okay. Pag hindi, magbigay jizya. Pag hindi, gera. Dalawa na lang, tatanggalin ng jizya. It's either lumabang kayo o mag-Muslim kayo. Ganun lang yun. It's either maglumabang kayo o mag-Muslim kayo. Kasi wala na yung jizya. Yun ang kanyang tatanggalin, yung jizya. Kaya sa panahon na yan, sa panahon ni Jesus Christ ay walang sino man mula sa kasulatan, angkan ng kasulatan, Kristiyano at Hudyo, maliban na magiging isang Muslim. Kasi wala ng jizya. Walang papipiliin. Hindi na kayo pipiliin ng relihiyon ninyo. Lumabang kayo, mamatay kayo, o mag-Muslim kayo. Kaya sa panahon ni Jesus Christ,
pagbabalik niya, yun ang katuparan sa sinabi ni Propeta Muhammad, na darating yung panahon na ang huling halakhak. Kaya huwag kayong mag-alala, walang naniniwala sa atin ngayon, sa mga bashers natin. Huwag kayong mag-alala sa mga nagsasabing hindi tunay ang Islam, sapagkat sa atin pa rin ang huling halakhak. Bakit? Aantayin pa ba nila na dumating si Jesus Christ at magsabi sa kanila si Jesus Christ na maniwala kayo sa akin? Ito yung fulfillment na yan. Ha? At ayon sa kasaysayan, na si Jesus Christ ay babalik dito sa mundong ito, gagawin niya itong mga sinabi ko sa inyo. Papatayin niya si Antichrist, sisirain niya ang cross, papatayin niya yung mga baboy, at tatanggalin niya yung jizya, at siya ay mabubuhay bilang isang normal. May mga narration pa nga na dahil si Jesus Christ ay walang asawa, may mga narration na si Jesus Christ ay magkakaasawa. Dahil wala siyang anak, magkakaroon siya ng anak, at mamamatay siya bilang ordinaryong tao. Kasi hindi naman siya eternal na mamumuhay si Christ. Nakuha nyo, kapatid, yan ang katotohanan tungkol sa buhay ni Jesus Christ. Hindi na natin nabanggit yung iba tungkol kay Ya'juj at saka yung Ma'juj. Pero masapat na yung sinabi ko sa inyo, na darating si Jesus Christ at wala siyang ibang gagampanan na relihiyon dito sa mundong ito kundi ang Islam. At naway insyaAllah subhanahu wa ta'ala ay, di ba, yung mga hindi pa Muslim ay mag-isip-isip na. Huwag na nilang antayin na dumating si Jesus Christ at sasabihin sa kanilang mag-Muslim kayo bago pa sila maniwala sa Islam. Malinaw ang mga katibayan sa Quran. At pagganahin lang nila ang utak nila na hinding-hindi kailanman magiging Diyos ang tao. Hinding-hindi kailanman magiging Diyos ang nagmula sa tao. Kung tatanungin kayo, tatanungin ninyo ang Kristiyano, si Jesus Christ, 100% na Diyos o 50%? Ha? Sasabihin nila, 100% na Diyos. Bakit? Anak ng Diyos. Ang tanong is ganito. O sige, sabihin na natin. Di ba sa atin sa panahon natin ngayon, pag sinabi mong ang nanay ay Pilipina, ang tatay ay Amerikano, ang tawag sa kanya ay Phil-Am. Di ba? Kasi ang tatay ay Amerikano, ang kanyang nanay ay Pilipina. So pure ba siyang Pilipina? Pure ba rin ba siyang Amerikano? Hindi. Kasi half-half siya eh. Ang tanong ngayon, si Jesus Christ, sinong tatay? Sabihin nila, yun nga yung milagro dyan eh. Kaya anak siya ng Diyos, kaya Diyos. Sabihin nila yung Diyos, yung ano sa kanya, kami sabihin siya, anak siya ng Diyos. Oh, granting, sige, Diyos. Ang tatay ni Jesus Christ, kaya anak siya ng Diyos. Pangalawa, tanong, sino ang nanay ni Jesus Christ? Ha? Si Mary. Ang tanong, si Mary, Diyos o tao? Tao, di ba? Sure kayo, tao si Virgin Mary? Baka naman hindi. Diba? Nung nabubuhay at nagdadalang tao, yun nga, yun na sabi ko na, nung buntis si Virgin Mary, ang tawag ba sa kanya, nagdadalang tao o nagdadalang Diyos? Nagdadalang tao. Anong dala niya? Tao o Diyos? Hindi naman nagdadalang tao. Ang nagdadalang Diyos, kundi nagdadalang tao. Hindi ba? Nagdadalang tao, hindi tao. Granting, ang kalahati, tatay, Diyos. Eh yung nanay, 100% na tao. So, tao ang kalahati ay Diyos. So, anong ibig sabihin nun? Diyos tao. Kasi kanina Phil-Am eh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tuloy natin. Malakas ba ulan? Signal number 3 kasi ngayon eh. Lakas ng hangin sa labas. Oh. Lapit niyo yung ano ninyo. Okay? So, ituloy natin kasi malapit naman. So, yung ibig nating sabihin, signal number 3 dito sa lugar natin.
Pero kahit ganun, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagdeteksyon natin. So ang ibig sabihin natin, paano kayo maniniwala na tunay na 100% na Diyos samantalang umaamin kayo na kalahati sa Kanya, ang Kanyang nanay ay tao? Meron bang kalahating Diyos, kalahating tao? Parang ginagawa nyo yung ganito. Ano ba yung palabas na yun? Si Zeus? Di ba si Zeus anak ng Diyos at saka kalahati tao? Si Zeus ba yun? Si Zeus yung Diyos na. Hindi si Zeus. Yung anak niya, sino ba yung ano bang palabas yun? Maraming ganyan di ba? Hercules at si Hercules. Kalahati niya, anak ng Diyos. Anak ng mga Panginoon. Yung kalahati, ang lakas ng hangin bro. Subhanallah. Okay? So, inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ay walang ibang maidudagdag sa ating pagiging Muslim kundi ang katatagan sa paniniwala natin na walang ibang Diyos maliban kay Allah. At katiyakan sa pagiging Muslim natin na si Jesus Christ ay hindi kailanman Diyos o hindi anak ng Diyos. So hanggang dito na lamang mga kapatid, at naway nagdulot ako sa inyo ng konting kaalaman sa Islam at nagdagdag ng kaalaman sa Islam sa mga panahon na kung saan maraming tao ang magse-celebrate ng kapanganakan ni Jesus Christ bilang isang anak ng Diyos, at sa lugar natin na kung saan tayo ay minority. At inshallah, patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at gabayan niya tayo sa ating pagiging Muslim, at tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating pagsamba dito sa mundong ito. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.